Mga pangakong nasunog sa apoy, mga bakas ng dugo sa pader ng lungsod. Katotohanang pilit nagtatago, mga sugat ng kahapon bumabalik, mga aninong ayaw maglaho. Sa bawat hakbang na tinatahak namin, may panganib na naghihintay. Putok ng baril sa gitna ng gabi, tatayo kahit sugat. Malakas ang ulan sa Maynila ng tabing iyon. Ang mga ilaw sa kalsada ay kumikislap sa basang aspalto, habang ang mga sasakyan ay nagmamadaling dumaan sa madilim na kalye. Sa isang makipot na eskinita sa likod ng lumang gusali, nagtipon ng mga pulis sa paligid ng isang crime scene. May nakahandusay na katawan ng isang lalaki. Tugo ang bumabalot sa kanyang dibdib. Tumating ang isang kotse at bumukas ang pinto nito. Lumabas si Detective Romnick Alvarez. Matangkad, seryoso ang muka. At may malamig na titig na parang kayang basahin ang bawat detalye ng paligid. Lumapit sa kanya ang isang batang pulis. "Sir, bagong dating lang ang report. Mukhang patay na siya mga 2 oras na." Tumango si Romnick. "Identity?" "Dating sundalo, sir. Retired na." Sandaling tumahimik si Romnick. Tumapit siya sa bangkay at lumuhod. Maingat niyang tinanggal ang puting tela na nakatakip dito. Isang lalaking nasa 40 taong gulang ang nakahiga roon. May 3 tama ng bala sa dibdib, pero hindi yun ang nakakuha ng pansin ni Romnick. May marka sa braso ng biktima. Isang maliit na simbolo na tila inukit sa balat gamit ang matalim na kutsilyo. Parang isang military insignia. Naningkit ang mga mata ni Romnick. Hindi ito simpleng murder. Napatingin ang pulis sa kanya. "Sir," tumayo siya at tumingin sa madilim na dulo ng eskinita. May mensahe ang pumatay. Tahimik ang opisina habang nakaupo si Romnick sa harap ng isang mesa na puno ng mga litrato ng crime scene. Pinag-aaralan niya ang simbolo. Ilang beses niya na itong nakita sa military database, pero hindi niya maalala kung saan. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang kanyang superior. "Romnick," tumingin siya. "May ipapakilala ako sa'yo." May pumasok na lalaki sa likod ni Chief. Patangkad, palapad ang balikat. Maiksi ang buhok na pang sundalo. Matalim ang tingin. Suot niya ang simpleng itim na jacket. Pero halatang may matinding presensya. "Detective Romnick Alvarez," sabi ni Chief. "Siya si Miller Santiago, Special Forces." Bahagyang nagulat si Romnick. "Military?" Tumango ang Chief. "Ang biktima kagabi ay dating kasali sa isang classified unit, kaya ipinadala si Miller para tumulong sa investigasyon." Tahimik na nagkatinginan ng dalawa. May kakaibang tensyon sa hangin. Lumapit si Miller at inabot ang kamay niya. "Nice to meet you, Detective." Malamig ang boses nito. Tiningnan ni Romnick ang kamay niya. Sandali bago ito kinamayan. "Hindi ako sanay na may nakikialam sa kaso ko." Bahagyang ngumiti si Miller. "Hindi rin ako sanay na may detective na ayaw ng tulong." Saglit na natahimik ang kwarto. Napabuntong hininga ang Chief. O siya, bahala na kayong dalawa. Basta kailangan nating mahanap ang pumatay bago pa may sumunod na biktima." Umalis si Chief. Naiwan silang dalawa sa opisina. Lumapit si Miller sa mesa at tiningnan ang mga litrato. Napahinto siya sa simbolo. Nanlaki ng bahagya ang mga mata niya. Napansin niyo ni Romnick. "Kilalang kilala mo yata." Tahimik lang si Miller. Pagkatapos ng ilang segundo, nagsalita siya. "Hindi mo dapat hinahanap ang taong gumawa nito.
Naningkit ang mga mata ni Romnick. At bakit? Dahan-dahang tumingin sa kanya si Miller. Malamig ang boses nito. Dahil kung sino man siya, hindi siya ordinaryong tao. At sa sandaling iyon, hindi alam ni Romnick na ang kasong iyon ang magbabago sa buhay niya at sa puso niya. Welcome sa ating mundo ng Pinoy Boy Love Stories. Mga kwentong puno ng kilig, kirot, sekreto at tunay na pagmamahal. Dito, bawat kwento ay may buhay. Bawat karakter ay may puso. Bawat eksena, may emosyong tatamang diretso sa'yo. Kung mahilig ka sa mga BL na may halong drama at unexpected twist, nasa tamang lugar ka. Huwag mong kalimutang mag-like kung nagustuhan mo ang kwento. Mag-comment para malaman ko ang iyong reaksyon at ang iyong suggestion. At syempre, mag-subscribe para sa mga susunod na episode at bagong kwento. Huwag nyo rin kalimutang i-click yung notification bell para hindi nyo ma-miss yung mga bagong stories. Tara, simulan na natin ang kwento sa araw na to. Maagang dumating si Detective Romnick Alvarez sa headquarters kinabukasan. Tahimik pa ang opisina. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng aircon at pagpatak ng ulan sa labas ng bintana. Nakaupo siya sa mesa habang hawak ang litrato ng simbolo na nakita sa braso ng biktima. Hindi yun nawala sa isip niya. Military. Pero bakit papatayin ng sarili nilang tao? At tila bakit kinakabahan ng sundalong ipinadala sa kanya? Napabuntong hininga si Romnick. Itinatago ka. Miller Santiago. Bulong niya sa sarili. Sa kabilang banda ng lungsod, maaga ring nagising si Miller Santiago. Nasa training field siya habang paulit-ulit na tinatamaan ng bala ang target board. Sunod-sunod ang putok ng baril. Lahat ng tama ay eksaktong nasa gitna. Lumapit ang isa pang sundalo. Grabe ka ba rin, Santiago? Hindi sumagot si Miller. Nakatingin lang siya sa target na parang may iniisip. Balita ko, pinadala ka sa police investigation. Tumango si Miller. Temporary lang. Dating kasamahan daw natin ang biktima. Sandaling tumahimik si Miller. Biglang bumalik sa isip niya ang isang lumang alaala. Madilim na laboratory. Mga sundalong nakatali sa upuan at isang simbolo na inilagay sa kanilang balat. Napahigpit ng hawak si Miller sa baril. Hindi lang ito simpleng kaso. Mahina niyang sabi. Bandang tanghali dumating si Miller sa opisina ni Romnick. Nabutan niya ang detective na nakasandal sa upuan habang nagbabasa ng file. Late ka, sabi ni Romnick na hindi tumingin. Ano ba? Military time ako, sagot ni Miller. Hindi ako police time. Napangiti ng bahagya si Romnick. May nahanap ka bang useful? Tumapit si Miller sa mesa. Itinulak ang isang folder papunta kay Romnick. 3 sundalo na ang namatay sa nakaraang 2 buwan. Binuksan ni Romnick ang file. Pare-pareho ang detalye. Retired soldiers at lahat ay may parehong simbolo. Serial killer? Tanong ni Romnick. Umiling si Miller. Hindi. Mas malala pa. Tumingin sa kanya si Romnick. Anong ibig mong sabihin? Sumandal si Miller sa mesa. May isang secret unit ng military dati. Naningkit ang mga mata ni Romnick. Anong unit? Saglit na nagdalawang isip si Miller. Project Cerberus. Tahimik ang kwarto. Illegal na eksperimento. Dugtong ni Miller. Ginamit ang mga sundalo bilang test subjects. Natigilan si Romnick. Anong klaseng experiment? Malamig ang sagot ni Miller. Para gawing mas malakas, mas mabilis, at mas walang awa ang mga sundalo. Napatingin si Romnick sa simbolo sa litrato. Ang marka na ito, tumango si Miller. Iyon ang tanda ng mga taong kabilang sa eksperimento. Biglang tumunog ang radyo ng opisina. Detective Alvarez, may bagong bangkay. Mabilis na nagkatinginan sina Romnick at Miller. Location? Tanong ni Romnick. Old warehouse sa pier. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Sumakay sila sa kotse at mabilis na pumunta sa pier habang patuloy ang pagbuhos ng ulan. Pagdating nila roon,
May mga pulis nang nagbabantay sa paligid. Lumapit si Romnick sa bangkay. Isa na namang dating sundalo. Pareho ang simbolo, pero may kakaiba. May dugo sa dingding. Parang may sinulat na gamit ang daliri. 3 salita lang. You are next. Napatingin si Romnick kay Miller. Napansin niyang namutla ang sundalo. Kilalang kilala mo kung sino may gawa nito, sabi ni Romnick. Tahimik si Miller. Sabihin mo sa akin ang totoo. Lumakas ang hangin habang tumila ang ulan. Dahan-dahang nagsalita si Miller. Ang pumatay, huminga siya ng malalim. Isa rin sa amin. Naningkit ang mga mata ni Romnick. Isa sa mga test subject ng Cerberus. Tumango si Miller. Pero may problema. Ano? Dahan-dahang tumingin si Miller sa kanya. Ang taong ngayon, dapat patay na siya. Sa likod nila, may aninong nakatingin mula sa bubong ng warehouse. Isang lalaki. At sa kanyang braso, nakaukit din ang parehong simbolo. Malamig ang hangin ng pier habang patuloy na nag-iimbestiga ang mga pulis sa bagong crime scene. Nakatingin si Detective Romnick Alvarez sa dugo na nakasulat sa dingding. Parang may pinupunteriya, sabi niya. Tahimik si Miller Santiago sa tabi niya. Nakapako ang tingin nito sa bangkay na nakahandusay sa saing ng warehouse. Hindi parang. Mababa ang boses ni Miller. Sigurado. Tumingin si Romnick sa kanya. May kilala ka bang pwedeng gumawa nito? Hindi agad sumagot si Miller. Sa loob niya, may isang pangalan na paulit-ulit na bumabalik sa isip niya. Pero ayaw niyang sabihin yun. Hindi pa. Sa itaas ng gusali, may isang lalaking nakatayo sa gilid ng bubong. Basang-basa siya ng ulan. Tahimik siyang nakatingin sa 2 lalaki sa ibaba. Kay Romnick at Miller. Ang kanyang kanang braso, may parehong simbolo ng Cerberus. Dahan-dahan siyang umatras sa dilim. Patapos na sana ang investigasyon nang biglang minarinig na kalabog si Romnick mula sa likod ng mga lumang container. Napalingon siya. Miller, may narinig ka ba? Tumango ang sundalo. Hindi daga yun. Dahan-dahan silang lumapit sa madilim na bahagi ng warehouse. Tanging ilaw ng flashlight ang gumuhit sa paligid. Tahimik. Masyadong tahimik. Biglang, may aninong sumbugod mula sa dilim. Napaatras si Romnick habang may isang lalaking nakasuot ng itim ang sumuntok sa kanya. Natamaan siya sa balikat at bumagsak sa sahig. Romnick! Sigaw ni Miller. Sumugod siya agad. Tinamaan niya ng sipa ang lalaki. Pero mabilis itong nakaiwas. Halatang sanay sa labanan. Nagkatinginan sila sa ilalim ng mahinang ilaw. Nanlaki ang mga mata ni Miller. Hindi. Posible. Ngumiti ang lalaki. Matagal na, Santiago. Mabilis ang galaw ng kalaban. Sinuntok niya si Miller sa tiyan. Napaatras ang sundalo. Pero agad siyang bumawi. Tinamaan niya ng suntok ang panga ng lalaki. Nagkabanggaan ang 2 sa sahig habang naglalaban. Sa gilid naman, pilit na tumayo si Romnick. Kahit masakit ang balikat niya, hinugot niya ang baril. Pulis ito, tumigil ka! Pero tila hindi man lang natakot ang lalaki. Sa halip, ngumiti ito. Hindi ka dapat nandito, detective. Biglang tumakbo ang lalaki papunta kay Romnick. Bago pa makaputok si Romnick, tinamaan siya ng sipa sa kamay. Nalaglag ang baril. Sumandal siya sa dingding habang papalapit ang lalaki. Hindi ikaw ang target ko, pero sayang kung pababayaan kitang mabuhay. Itinaas ng lalaki ang kutsilyo. Pero bago pa ito bumaba, sinuntok ni Miller ang kalaban mula sa likod. Lumayo ka sa kanya, sigaw ni Miller. Nagkatinginan ng 2 sundalo. May kakaibang galit sa mga mata ni Miller. Akala ko patay ka na, sabi niya. Ngumisi ang lalaki. Akala mo lang. Biglang hinagis ng lalaki ang isang smoke grenade sa sahig. Napuno ng usok ang warehouse. Tangina, sigaw ni Romnick. Nang mawala ang usok makalipas ang ilang segundo, wala na ang lalaki. Nakawala siya. Tahimik ang warehouse. Humihingal si Miller habang nakasandal sa mesa. Lumapit si Romnick sa kanya. Okay ka lang?
May dugo sa labi si Miller. Tumungo siya. Sanay na ako. Pinulot ni Romnick ang baril niya. Kilala mo siya, no? Tahimik si Miller. Pagkatapos ay nagsalita siya. Siya si Adrian Cruz. Kasama ko sa Project Cerberus. Naningkit ang mga bata ni Romnick. Pero sabi mo kanina, patay na siya. Tumawa ng mapait si Miller. Akala namin. Sandaling natahimik si Romnick bago nagsalita. At bakit parang galit na galit siya sa'yo? Hindi agad sumagot si Miller. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang sinabi, dahil nung araw, nawasak yung project. Ako ang nag-iwan sa kanya para mamatay. Natigilan si Romnick. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang bigat ng konsensya sa mga mata ni Miller. At doon niya naisip, ang kasong ito ay hindi lang tungkol sa pagpatay. Ito ay tungkol sa mga kasalanan ng nakaraan. Tahimik ang loob ng kotse habang papauwi sina Romnick at Miller mula sa pier. Patuloy ang ulan sa labas. Ang mga patak nito ay dumudulas sa salamin ng sasakyan habang ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap sa gabi. Pareho silang tahimik. Parehong may iniisip. Si Romnick ay nakatingin sa kalsada habang nagmamaneho. Pero paminsan-minsan ay napapasilip siya kay Miller sa passenger seat. Napansin niya na dumudugo pa rin ang gilid ng labi ng sundalo. Hindi mo man lang balilinisin yan? Tanong ni Romnick. Gasgas lang to, sagot ni Miller. Napailing si Romnick. Gasgas, halos mapatay ka na nga kanina. Hindi sumagot si Miller. Sa halip, napatingin lang siya sa madilim na bintana. Dahil posibleng target si Miller, napagdesisyonan ni Romnick na dalhin muna siya sa isang police safe house. Isang maliit na apartment iyon na ginagamit ng mga undercover officers. Pagpasok niya sa loob, agad naglabas si Romnick ng first aid kit mula sa cabinet. Mupo ka, sabi niya. Nandito ako para tumulong sa kaso, hindi para alagaan, sagot ni Miller. Tiningnan siya ni Romnick ng seryoso. At ako ang lead detective, kaya umupo ka. Saglit silang nagkatinginan. Pagkatapos ay napabuntong hininga si Miller at naupo sa sofa. Lumapit si Romnick. Maingat niyang nilinis ang sugat sa labi ni Miller gamit ang bulak. Napangiwi ang sundalo. Sakit? Huwag ka masyadong malapit, sabi ni Miller. Bahagyang natawa si Romnick. Takot ka ba? Naningkit ang mga mata ni Miller. Hindi ako natatakot. E di wag kang gumalaw. Habang nililinis ni Romnick ang sugat, napansin niya mga lumang peklat sa liig at paghikat ni Miller. Parang mga marka ng injection o eksperimento. Cerberus, mahina niyang sabi. Hindi gumalaw si Miller. Ganun kalala ang ginawa nila sa inyo. Tahimik ang sundalo sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay nagsalita siya. Madilim na laboratory. Mga sundalo na nakapila sa loob ng isang silid. Si Miller at Adrian ay mas bata pa noon. Pareho silang may marka ng Cerberus sa braso nila. Lumapit ang isang scientist. Ang layunin ng project ay lubikha ng perpektong sundalo. Tinurukan sila ng kakaibang serum. Napangiwi ang mga sundalo sa sakit. May ilan na sumigaw. May ilan na nawala ng malay. Pero sina Miller at Adrian ay nanatiling nakatayo. Lumapit si Adrian kay Miller. Kapag nakalabas tayo dito, bulong niya. Iiwan natin ang military. Hindi ganun kadali yun, sagot ni Miller. Ngumiti si Adrian. Kaya natin yun. Asang-asama kita. Tahimik ang sala sa safe house. Tapos nang linisin ni Romnick ang sugat. Magkaibigan kayo, sabi niya. Tumango si Miller. Halos magkapatid na ang turingan namin. Anong nangyari? Napahigpit ang kamao si Miller. Isang gabi, nagkaroon ng aksidente sa facility. Sumabog ang laboratory. Sinubukan kong iligtas si Adrian. Napatingin siya sa sahig. Pero bumagsak ang gusali.
Akala ko patay na siya. Tahimik si Romnick habang nakikinig. Ngayon, naiintindihan niya na kung bakit ganun na lang ang reaksyon ni Miller. Hindi mo siya iniwan, sabi ni Romnick. Sinubukan mo siyang iligtas. Umiling si Miller. Para saan niya? Iniwan ko siya. Lumipas ang ilang minuto na walang nagsasalita. Nakaupo si Miller sa sofa habang si Romnick ay nakatayo malapit sa mesa. Biglang nagsalita si Romnick. Alam mo kung anong problema sa'yo? Napatingin si Miller. Iniisip mong ikaw ang may kasalanan sa lahat. Dahil totoo. Umiling si Romnick. Kung gusto kanyang patayin, hindi niya kailangan mandamay ng iba. Tahimik si Miller. May punto ang detective. Biglang, tumunog ang cellphone ni Romnick. May bagong mensahe mula sa police station. Pinuksan niya ito. Nanlaki ang mga mata niya. Ano? Tanong ni Miller. Dahan-dahang tumingin si Romnick sa kanya. May bagong biktima. Dating sundalo ulit. Humigpit ang panga ni Miller. Ano pa? Ipinakita ni Romnick ang litrato ng cellphone. Nanlaki ang mga mata ni Miller. Sa dibdib ng biktima, nakaukit sa dugo ang isang mensahe. Come find me, Santiago. At sa ibaba ng mensahe, may address. Napatingin si Romnick kay Miller. Bitag to. Tumayo si Miller. Alam ko. Pupunta ka pa rin? Malamig ang sagot ng sundalo. Oo. Saglit siyang tiningnan ni Romnick. Pagkatapos ay kinuha niya ang baril niya. Hindi ka pupunta mag-isa. Madilim ang langit habang papunta sina Romnick at Miller sa address na nakalagay sa mensahe. Isang lumang pabrika sa gilid ng lungsod. Halos abandonado na ito. Kalawangin ang mga gate at sira na ang mga bitana. Huminto ang kotse ni Romnick ilang metro mula sa gusali. Patay na ang makina. Tahimik ang paligid. Masyadong tahimik. Hindi ko gusto ito, sabi ni Romnick habang sinusuri ang paligid. Sumagot si Miller habang naglalagay ng magasin sa baril niya. Bitag talaga to. Alam mo pala eh. Tumingin si Miller sa pabrika. Pero kung hindi tayo pupunta, magpapatuloy siyang pumatay. Napabuntong hininga si Romnick. Kung may mangyayari sa iyong masama, ipapaliwanag ko pa sa military kung bakit ka napatay. Bahagyang umiti si Miller. Concerned ka ba? Tinapik ni Romnick ang baril niya. Concerned ako sa kaso ko. Pero sa loob niya, alam niyang hindi iyon ang buong katotohanan. Maingat silang pumasok sa loob ng pabrika. Tanging ilaw ng flashlight ang gumuhit sa madilim na espasyo. Ang sahig ay puno ng alikabok at kalawang. Ang mga lumang makina na nakatayo, parang mga multo ng nakaraan. Biglang huminto si Miller. May mali. Napatingin si Romnick. Ano? Amoy gasolina. Bago pa sila nakapagsalita, may narinig silang tumunog sa itaas. Biglang bumukas ang ilaw ng pabrika. Nasilaw sila. At mula sa ikalawang palapag ng gusali, may isang lalaking nakatayo, nakasuot ng itim, at may pamilyar na marka sa braso. Si Adrian. Ngumiti siya habang nakatingin kay Miller. Sa wakas, nanlaki ang mga mata ni Miller. Adrian! Tumawa si Adrian habang nakasandal sa railing. Alam mo kung gaano kita katagal na hinintay. Tahimik si Miller. Akala ko patay ka na. Gusto mo bang malaman kung paano ako nakaligtas? Tanong ni Adrian. Hindi sumagot si Miller. Iniwan mo ako sa ilalim ng nasusunog na gusali. Habang ikaw, tumatakbo papalayo. Hindi ako tumakbo, sigaw ni Miller. Sinubukan kitang iligtas. Tumawa si Adrian. Pero hindi sapat. Naningkit ang mga mata ni Romnick habang nakatutok ang baril niya sa lalaki. Game over na ang drama mo. Sumuko ka na. Tumingin si Adrian sa kanya at ngumiti. Detective! Ikaw ang dahilan kung bakit mas masakit ang paghihiganting to. Napakunot ng noo si Romnick.
Ano? Biglang tumingin si Adrian kay Miller. Sabihin mo sa kanya. Tahimik si Miller. Sabihin mo kung ano ang ginawa ng Cerberus sa atin. Humigpit ang hawak ni Miller sa baril. Pero bago pa siya makapagsalita, may sumabog na granada sa gilid ng pabrika. Nagkalat ang apoy. Sigaw ni Romnick. Biglang nagsulputan ng mga armadong lalaki mula sa dilim. Mga tauhan ni Adrian. Nagpalitan ng putok ang magkabilang panig. Tumalon si Romnick sa likod ng lumang makina habang nagpapaputok. Ambush to! Sumagot si Miller habang tinamaan ng dalawang kalaban. Hindi sila bastang tauhan lang. Mabilis at malakas ang galaw ng mga ito. Halatang dumaan din sa training. Habang nagpapaputok si Romnick, may isang kalaban na lumapit sa likod niya. Hindi niya napansin, pero nakita iyon ni Miller. Romnick! Bigla siyang tumakbo. Tinulak si Romnick papalayo. Tumama ang bala. Napahinto ang mundo ni Romnick. Si Miller ang tinamaan. Pumagsak si Miller sa sahig. Miller! Sigaw ni Romnick. Galit na galit siya nagpaputok hanggang umatras sa mga kalaban. Samantala, si Adrian ay nakangiti mula sa itaas. Magaling pa rin, Santiago. Pagkatapos ay tumalikod siya. Magkikita pa rin tayo. At tumalon siya palabas ng bintana. Nakatakas ulit. Pero wala nang pakialam si Romnick doon. Lumuhod siya sa tabi ni Miller. May dugo sa balikat ng sundalo. Stay with me, sabi ni Romnick habang pinipigilan ng dugo. Bahagyang ngumiti si Miller kahit mahirap huminga. Sabi ko naman, kaskas lang. Mahimik ka, sagot ni Romnick. Sa unang pagkakataon, ramdam niya ang takot. Takot na mawala ang lalaking ito. Hindi ka mamamatay dito, mahina niyang sabi. Tumingin sa kanya si Miller at sa sandaling iyon, pareho nilang naramdaman na ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa kaso. Ito ay tungkol na rin sa isa't isa. Sa tahimik na gabi, mga pangakong nasunog sa apoy, mga bakas ng dugo sa pader ng lungsod. Katotohanang pilit nagtatago, mga sugat ng kahapon bumabalik. Mga aninong ayaw maglaho. Sa bawat hakbang na tinatahak namin, may panganib na naghihintay. Tutok ng baril sa gitna ng gabi. Alam mo, problema sa'yo, sinisisi mo sarili mo. Dahil yun naman ang totoo. Tapos ito! Magkikita pa tayo. Lumayo ka sa kanya! Ano? Mga marka sa balat. Matagal kitang hinanap, Rogues.
Hindi parang. Mga pangalang Sigurado. binubura. Kaibigan noon, kalaban ngayon, galit na matagal nang kinikimkim. Mga alaala na ayaw mamamatay. Mga kasalanang hindi matakasan. Sa bawat putok na umaalingaw-ngaw. Hindi ka mamamatay dito. Sabi ko naman, hindi ka mamamatay dito. Sabi ko naman, gasgas lang. Putok ng baril sa gitna ng gabi. Tatayo kahit sugatan ng sarili. Kung ang mundo'y maging Hindi ka pupunta mag-isa. ng buhay, hindi kami urong sa digma. Mga lihim na pilit pinubura. Mga pangakong hindi na mabawi. Kahit ang nakaraan ay bumalik muli, hindi kami bibitaw sa laban na ito. Kung ang apoy ng kahapon ay magising, haharapin namin kahit masakit. At kung ang digmaan ay umabot sa puso, hindi kita iwan sa gitna ng unos. Final. Kutok ng baril sa gitna ng gabi. Dalawang pusong hindi susuko kailanman. Kahit ang mundo'y magwasak Sir, bago dating lang ang report. maglalakad kami sa gitna ng digmaan. Kung dumating ang huling laban, sa pagitan ng liwanag at dilim, sa gitna ng gulo ng sirang mundo, ikaw ang dahilan kung bakit ako lalaban. Hindi ka target. Pero sayang kung mabubuhay ka.